parang pag tumingin ka sa dagat, ang nakikita mo, alon, Sis Luz. Opo, Brad Eli. At saka yung bumubula sa tabi ng alon. Tama? Tama po. Pero kung ikaw ay sisisid, makakakita ka ng isda, coral reef, mga halaman dagat, maraming mabubulgar sa'yo pag sisisirin mo. Totoo po. Ganon ang salita ng Diyos. Ang makikita mo, pag binasa mo lang, yung ibabaw. Pero pagka uulit-ulitin mo, magkakaroon ka ng idea, gaano ba kalalim, gaano ba kaluwang, gaano ba kataas, at gaano ba kahaba. I think, di mo, Sis Luz? Opo, Brad Eli. Ang ibig sabihin, makikita mo, mapiperceive mo yung value ng kabuuan ng salita ng Diyos. Halimbawa, bibigyan kitang halimbawa. Sabi ng salita ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, na siyang unang utos na may pangako. Opo. Mag-isip ka. Ito ba para sa lahat ng tao, Sis Luz? Opo, Brad Eli. Alam mo kung bakit? Bakit po? Walang tao na hindi ipinanganak ng ama't ina, Totoo. malibang kay Eva at kay Adan. Totoo po. Lahat ng sumunod na tao may ama't may ina. Opo. Lahat ng tao ngayon may pangako. Tama po. Kung susundin mo yung sinasabi ng Diyos. Lahat ng tao kasali eh. Kasi unang utos na may pangako, ang paggalang sa ama't ina, unang utos na may pangako, lahat ng tao may pangako. Gusto ng Diyos na makatamo ka ng pangako, di ba? Opo. Ano yung pangako? Tuloy mo sa 3. Upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Di ibig sabihin, lahat ng tao gusto ng Diyos mabuhay ng malaon? Opo. Bakit mayroong tao hindi nabubuhay ng malaon? Siguro po, dahil hindi nga po nila sinusunod po yung sinabi ng Diyos na yon, na igalang mo ang iyong ama't ina. Kaya, kung iisipin mo itong matagal mo nang binabasang sitas, meron ka na naman uling matututunan. May natutunan ka ba ngayon? Opo, meron po. Hawa ng Diyos. Doon sa sinasabi niyo nga po na na ito ang gusto ng Diyos sa lahat ng tao, na mabuhay ng malaon at mabuti, upang yumaong mabuti. Ayaw ng Diyos may mapasama nag-uumpisa yan, Sis Luz, sa paggalang sa ama at ina. Amen. Totoo po yan. Bakit unang utos na may pangako? Bakit ba po? Dahil may pangalawang utos na may pangako. Ano naman po yun? Bigay ka ayon sa pasya ng puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan. Pagkat iniibig ng Diyos na nagbibigay ng masaya at magagawa ng Diyos na lahat ng biyaya magsisagana sa inyo. Di ba pangako rin yan? Opo, pangako din po niya yan. Naintindihan mo na yung bakit unang utos na may pangako. Opo, kasi may kasunod naman po na may pangako din. Paring mga ibang utos na may pangako. Opo. Kaya lang, hindi naman para sa lahat ng tao yun. Hindi para sa lahat. Para kanino na lang po yun. Yung pangalawang utos na may pangako, pangatlong utos na may pangako, hindi na para sa lahat ng tao. Magbigay ka ayon sa pasya ng puso. Kung wala ka ibibigay, wala ka ng pangako. Opo. Para dun lang yun sa may... O si Lazaro, wala ka ba naman pangako sa'yo? Pero kasi walang ibibigay Opo. O alam mo na ngayon ang kahulugan ng unang utos na may pangako.
Awa ng Diyos, naintindihan po namin. Kaya yun ang unang utos na may pangako. Kasi yun, lahat ng tao doon may pangako sila. Kasi lahat ng tao may ama at ina, malibang kay Adan at Eva, na pag iginalang ng anak, meron na siyang pangakong makukuha at ibibigay ng Diyos sa kanya, yung sinabing yayaon siyang mabuti at mabubuhay ng malaon sa lupa. Ngayon, may pangalawa sabihin, po. yayaong kang mabuti, hindi ka marerape. Opo. Hindi ka magiging biktima ng drugs. Opo. Hindi ka mababarkada sa masamang barkada. Opo. Yayaong ka kasing mabuti. Dahil iginagalang mo ang iyong ama't ina na kalooban ng Diyos. At kaya hindi ka mapapasama kasi ang paggalang sa ama't ina nakalulugod sa Panginoon yon. Basahin natin, Sis Luz. Sa 3:20, ayan, 3:20 ng Colossus, mga anak, magsitalima kayo sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay, sapagkat ito'y totoong nakalulugod sa Panginoon. Kita mo, hindi lang nakakalugod yon, totoong nakakalugod yon. Nakita mo, Sis Luz? Opo. Kung mo yan nakakalugod, may pangako ang Diyos na pagka sinunod mo yan, buong puso mo, ikaw yayaong mabuti at ikaw ay mabubuhay ng malaon sa lupa. Kaya kahit kulang ka sa vitamin, mabubuhay ka ng malaon sa lupa pagka sinunod mo ang utos ng Diyos kasi may kapangyarihan ng Diyos na sobrenatural. Ibig sabihin, higher than what is nature. Ang kapangyarihan ng Diyos have control over even above nature. Kaya kung ang anak lang ay gagalang sa kanilang mga magulang, nasa Bagong Tipan itinuturo naman kung sinong magulang ang igagalang mo, yung magulang sa Panginoon. Ayun, sa 6:1, kapatid na Luz. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Igalang. Matuwid sa Diyos, pagka tinatalima mo yung iyong magulang sa Panginoon. Bulay-bulayin mo yan, anak. Huwag kang, suwail. Huwag mong dadabugan ng magulang mo. Huwag mo sisigawan ng magulang mo. Igalang mo, lalo na kung yung magulang mo'y magulang na makadiyos, magulang sa Panginoon. Igalang mo yan. Makikita mo, matutupad sa iyo yung salita ng Diyos na hindi po pwedeng yung salita ng Diyos hindi matupad, Sis Luz. Opo. Pagkat walang salitang mula sa Diyos, sapagkat walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Tamo, walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Bawat salita ng Diyos may daladalang kapangyarihan, Sis Luz. Amen po. Kapangyarihang magligtas, bumuhay, magpalinis, magpabanal, kapangyarihang magbigay ng kagalingan, kapangyarihan na kung lalawakan mo pa, yung salita ng Diyos ang gumawa ng langit at lupa, Sis Luz. Amen po. Kung halimbawa, ang kautusan ng Diyos, mulit-muli mong napapakinggan, tapos binubulay-bulay mo, napakalaki pala ng pakinabang noon, Sis Luz. Makikita mo yung luwang, yung haba, yung taas, at yung lalim. Maaarok mo yung salita ng Diyos. Maaarok. Ito, sabi ng Biblia, 29:24. Sila namang nangamamali sa diwa ay darating sa pagkaunawa, at silang mga mapag-upasala ay mga tututo ng aral. Silang namamali sa diwa, darating sa pagkaunawa. Salita ng Diyos yan kaya pagka tayo nakakaunawa, malaki ibig sabihin sa atin noon, mga kapatid. Kasi merong hindi dumadating sa pagkaunawa Meron po, Brother Eli. Sino po?
Sa Katoliko, 2,000 taon na raw sila. Hanggang ngayon, hindi pa naintindihan yung ginagawa nila. Hindi mo ba nare-realize yung importance noon, Sis Luz? Opo, Imagine for the last almost 2,000 years, the Catholic Church is boasting that they have been in existence for almost 2,000 years. Pero for all those 2,000 years, they have not understood the Bible that they have. Totoo po, hindi nila naiintindihan. Hanggang hindi pa sila dumadating sa pagkaunawa na bawal tawaging padre ang isang pari o ang isang ministro. Opo. Saksi ka ron, Sis Luz? Opo, Brad Eli, hindi pa rin nila nauunawaan na hindi talaga dapat sumamba sa rebulto. At doon sa mga larawang inanyuan nila, hindi dapat sumamba at lumuhod doon. Pero hanggang ngayon, hindi sila dumadating sa pagkaunawa. Hindi po nga dumadating sa pagkaunawa. Hanggang Ay, ngayon, may ikalawang Timoteo 3:7. na laging nagsisipag-aral at kailanpaman ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. Yan ang mga nasa labas ng katotohanan. Laging aral ng aral, hindi nakakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Pero yung nasa katotohanan, namamaliman sa diwa, darating sa pagkaunawa. Amen. At silang mapag-upasala ay matututo ng aral. Tanungin nyo sarili nyo, mga kapatid, natuto ba kayo ng aral? Ano sagot mo? Amen. Awa ng Diyos. Natuto po. Tupad ba yung salita ng Diyos na namamali sa diwa ay darating sa pagkaunawa? Natupad ba, Sis Luz? Natupad po. Pumunta ka sa ibang iglesia. Laging nag-aaral, yung pare, 10 taon nag-aaral yon. Tapos, yung mga miyembro ay linggo-linggo pinakakain ng ostya. Pero, laging nag-aaral, kailan pa man ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. Hanggang ngayon, hindi pa alam ng Katoliko ang napakasisimpleng bagay sa Biblia na hindi dapat gumawa ng larawang inanyuan, huwag kang luluhod sa kanila, huwag kang sasamba sa kanila. Hindi nila alam yun. Simple lang yun, Sis Luz. Opo. Simple. Opo. Miski naman sa iglesia ni Manalo, simple-simple, hindi rin alam eh. Pakita mo nga yung simple-simple na yan. Simple. Hindi naman hiwaga ho yan. Hiwaga pa ba yan kung sino yung nakatatanda? Sino panganay? Si Cain. Sino bunso? Si Abel. Sino panganay? Si Cain. Sino bunso? Si Abel. Pero sabi ng puno, Ikaw naman simple. Simple katangahan yan. Si Abel ang bunso. Kung si Abel ang bunso, paano na nangyari kay Seth? Ano si Seth? Anak sa labas. Dahil bunso si Abel eh. Putok sa buho si Seth. Yun ang masama. Simple, hindi maintindihan. Ang ibig kong sabihin, mga kapatid, sa iglesia ng Diyos, iba eh. Sa loob ng tunay na iglesia, malaki ang kaibahan. Bakit? Namamali man sa diwa, darating sa pagkaunawa. At kayo na ang saksi. Kayo na ang pwedeng magpatotoo. Dumating ba kayo sa pagkaunawa? Anong prueba? Silang mapagpasala, mga tututo ng aral. Natuto ba kayo ng aral, mga kapatid? Pasagutin ninyo ang inyong mga konsyensya. Ayan ang dapat ito gawin. Alam mo, Sis Luz, kung anong aral lang natutunan natin sa Iglesia ng Diyos? Ano po, Brad Eli? 21 ng Lucas sa 13. Ito'y magiging patotoo sa inyo. Pagtibayin nga ninyo ang inyong mga puso, na huwag munang isipin kung paano ang inyong isasagot, sapagkat bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan na hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ng lahat ninyong mga kaali.
Bang kaalit ang samahang ito na makakatutol sa ating aral na sinampalatayanan? Wala po. Pwede ba nilang igiba ang sinampalatayanan nating aral mula sa pangalan ng Iglesia hanggang sa kalagayan ni Kristo, ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, yung aral tungkol sa lahat ng bagay na ginagawa natin? Meron bang nakakatutol doon, Sis Luz? Wala. Merong sumusubok na tumutol, pero hindi mangyayaring masalangsang o matutulan. Hindi mangyayari yung pagtutol. Tututol sa bunganga. Kaya ang masasabi ko, no, kapatid na Luz, ay sa iglesia, iba, at saka sa labas ng iglesia. Pag lumabas ka, madilim sa labas eh. Opo. Pero sa loob, silang namamali sa diwa, darating sa pagkaunawa. Silang mapag-upasala, matututo ng aral. Sa labas, laging nagsisipag-aral, hindi nakakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Pero sa iglesia, ang pangako, bibigyan ko kayo ng bibig at karunungang hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ng lahat ninyong mga kaalit. Walang mananagumpay na kaaway ang iglesia ng Diyos na ating pinagsasama-samahan. Napatunayan na yan, sister. Hindi ang claim eh. Hindi ang claim. It's a proven fact na lahat ng tumutol sa aral ng iglesyang ito napapahiya. Kasama na dyan yung mga mayayabang na ministro ni Manalo. Di ba? Opo, totoo po yan. Napakarami na pong pruweba sa lahat ng mga debateng nangyari mula noong araw at documented po yan. Bagaman hindi lahat ay naidokumento kasi nung araw, wala pa tayong mga video recorder na ganyan. Kaya hindi lahat-lahat ng mga diskusyon ni kapatid na Eli ay naidokumento talaga, nai-video. Pero doon sa lahat ng mga naabutan ng mga video recording na yan, makikita naman po talaga natin kung paanong napapahiya talaga lahat ng mga tumututol sa aral na itinuturo ni kapatid na Eli. At talagang yung ang mayroon na lang lakas ng loob na lumaban kay kapatid na Eli, yung hindi nakakakilala sa kanya. Pero yung mga nakakakilala sa kanya, kahit sa ibang bansa, ayaw na siyang makalaban. Talagang gagawa at gagawa ng paraan para makaiwas. Kasi alam po nila talaga mapapahiya sila sa aral na dala-dala at itinuturo ni kapatid na Eli. Dahil yun nga, natutupad yung sinabi sa Biblia na sabi ng Panginoong Hesukristo, bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan na hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ng lahat ninyong mga kaalit. Ang hindi makakatutol, lahat ng kaalit. Amin. Amin po.